Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ngayon po nasa pag-aaral tayo ng salita ng Diyos at ang ating pag-aaral ay anguin po natin sa mga aklat ni Marcos, Kabanata 12 mula 28 hanggang 31. Ganito po ang pagkakasabi sa salin ng magandang balita. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya't siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, itong pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa magpapala mong salita na alam po namin na pinagmumulan ng biyaya, kalakasan, buhay at katatagan. At sa oras na ito, muli kaming nagpapakumbaba. Iparanas mo sa amin ang kabutihan ng iyong salita. Sa tulong ng Espiritu Santo, alam po namin mula sa pagpapahayag, pag-unawa, at pagtanggap, alam po namin ang galaw ng Espiritu Santo ang kailangan namin na siyang gumalaw at kumilos. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang bawat isang makikinig at ang bawat isa na tatanggap sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Dito po sa ating nabasa na teksto, ito yung tinatawag na Shema ng Israel. Binanggit dito yung Shema. Pero sa chapter na ito, makita natin nakafocus ang ating Panginoong Yesus sa mga religious leader. Makita natin yung unang talinghaga niya sa verse 1 ng chapter 28 ay yung tungkol dun sa steward of the vineyard. Yung tagapangalaga na kung saan, nung ayaw nilang ibigay yung share at hanggang kalaunan lahat ng mga pinadalang servant ay pinagsasaktan nila. Pero nung pinadala yung anak, yung kaisa-isang anak, pinatay nila na siyang nagpapahayag sa bansang Israel na pinagkatiwalaan ng Diyos, ng kanyang kabutihan, pinagkatiwalaan ng aral, pinagkatiwalaan ng katuruan. Sa buong bayan, sa buong bansa, Israel ang nag-iisa na pinagmulan ng lahi na pinili ng Diyos. Siya ang bansa na pinili upang pagbigyan ng kanyang mga kautusan. Ito'y magandang tinalakay ni Pablo dun sa Romans, na natatangi ang Israel, sa kanya galing ang patriarka. Siya ang nakatanggap ng mga pangako ng Diyos. Siya nakatanggap ng kautusan. Yung pamantayan ng Diyos kung ano ang tama at ang mali, at kung paano siya sambahin, kung paano siya igalang sa pamamagitan ng kanyang kabanalan. Lahat yun ay tinanggap ng Israel. Pero makita natin, dito sa talatang ito, ang Israel ay nagkulang. Hindi niya na ginagawa itong Shema. Sa bibig lang nila binibigkas ang Shema mula umaga sa pagkagising, yung kanilang seremonyang panalangin sa umaga hanggang sa pagtulog, yung seremonya nilang pagkain, binibigkas nila yun araw-araw, 2 beses. Tapos ito yung binanggit ni Jesus na pinamakalaga sa lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya dito, makita natin ang pamagat ng ating pinag-aaralan ay yung pakinabang sa mahirap na kasunduan. Na parang, bakit natin nasabing mahirap? Kasi ang hinihingi dito ng Diyos, hindi yung hati sa pagmamahal, kundi ang hinihingi niya dito, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Hindi niya sinabing kaunti. Hindi niya sinabing panahon, konting panahon, kundi buo ang hinihingi ng Panginoon. Ang gusto niya kung ikaw ay makipagtipanan sa Kanya, kung ikaw ay susunod sa Kanya,
Yung kabuuan ng buhay mo, kailangan ibigay mo sa Diyos. Kailangan ipagkatiwala mo sa Diyos. Yung pagmamahal, ibigay mo sa Kanya. Ang iyong lakas, ibigay mo sa Kanya. Yung iyong desire, yung iyong ambition, gusto ng Diyos ibigay mo sa Kanya. At yun yung kasunduan. Ang Diyos ang gumawa ng kasunduan. At dun sa kasunduan, kung paanong mahirap ang hinihingi ng Panginoon, pero kalaunan makikita natin, hindi siya ganun kahirap, bagkus parang mahirap lang dahil nandun ka pa sa laman na kung saan kalaban niya ang bagay na espiritual. Pero pagkatapos na makapasok ka, mas dumali pala ang buhay. Pagkatapos mo magdesisyon at magpasakop sa tipanan, mas gumaang pala ang buhay. Kaya dito makita natin, walang pagkakaiba sa mga panahon natin. Minsan nanood ako ng isang documentary patungkol sa pinakamalaking sahod na kurso para sa mga kabataan. Kaya dahil panahon ng graduation ng mga elementary, high school, ay ng mga colleges, ng senior high, maraming nagbigay ng gumawa ng content patungkol sa anong kurso yung pinamalaking sahod. Makita natin, mabibigat na kurso yung mga nabanggit doon. At hindi ganun kadali na pag-aaral ang kailangan nun. Hindi ganun kadali na grade para makapasok ka dun. Hindi ganun kamura ang gagastusin mo para magawa ng bata yung kurso na nagbibigay ng malakang oportunidad para makinabang yung bata. Pero makita natin yung pakinabang naman pagkatapos nilang gawin yung part nila, makita natin, sobrang laki naman yung ibabalik na pagpapala. At ganun din yung gusto nating sabihin sa ating buhay, may mga ganung bagay. Parang business, madaling mag-business. Pero kapag ang business hindi mahirap, madaling gawin, madaling pagandaan, hindi plinanuan, hindi invest ng napakalaking bagay, panahon, lakas, at kakayahan, asahan natin, mabiling mamamatay yung business, madaling mawawasak. Pero kapag ang business pinunanan, nag-aral pa yung tao, bumili ng maraming bagay at nag-invest ng maraming bagay, saan natin, mas malaki yung inaasahan natin balik sa ganung klaseng business. Balik tayo dun sa covenant. Ganun din ang tipanan. Nung pumasok tayo sa tipanan, nung unang tipanan, gumawa ang Diyos ng tipanan, pero makita natin, yung tipanan ginawa ng Diyos, ipinakita niya yung standard niya. Pero dahil dun sa standard ng Diyos na kabanalan, makita natin sobrang hirap para sa tao na sundin yun. At katunayan, sinabi ng Biblia na walang nakasunod kahit isa doon. Bakit? Kasi yung katwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, ay hindi kayang abutin ng kasalanan ng tao, ng kahinaan ng tao. Kaya nung pumasok sa bagong tipanan na dinisenyo ng Diyos noon pa, makita natin, pinadali ng Diyos kung tutusin yung tipanan. Bakit? May mga bagay na seremonya na pinatanggal niya, kagaya ng mga sacrificial law, ng religious law, no? Yung patungkol sa kung paano mong hilingin sa Diyos na patawarin ng iyong kasalanan, yung pag-aalay ng hayop, lahat yun pinawi ng Diyos. At ginawa niya, isa lang ang nag-suffer dun. Walang iba, yung ating dakilang pastor, yung ating Panginoong Yesus na siyang tagapagligtas. Siya yung gumawa ng lahat na hindi natin kayang gawin. At dahil dun, pag pumasok ka ng tipanan, kailangan mo lang maging sigurado, maging malinaw sa'yo, yung papasukin mong tipanan. At pag pinasok mo to, magita mo, kakalimutan mo yung sarili mo, kakalimutan mo yung mundo, kasi ang gusto ng Diyos, buong buhay mo ay maging pag-aari niya. Pero, once nangyari yun, yung buong buhay naman ng Diyos, ang siyang ibibigay niya sa'yo. Patutunayan niya sa maraming tao kung paano kanya pagpapalain. Mahirap pero madali, no? Kaya dito, bakit kailangang buong puso ang pagmamahal na hinihingi ng Diyos, hindi partial? Una, bakit? Kasi siya ang may kadailanan sa ating pagkalikha. Kilala niya tayo. Alam niya yung sitwasyon natin.
Alam niya yung purpose kung bakit niya tayo nilikha. Siya yung may kadahilanan kung bakit tayo nilikha. Siya yung gumawa ng disenyo ng ating pagkalika. At dahil dun, alam niya yung ating kalagayan. Siya'y lumikha sa tao, siya'y lumikha sa kalagayan natin, nakawangis ng Diyos, pero kalaunan nagkasala ang tao. Pero siya rin ang gumawa at lumikha ng bagong tipanan na maging kawangis ulit tayo ng Diyos pamagitan ng ating Panginoong Yesus. At dahil dyan, siya'y dapat mahalin. Dapat pahalagahan. Dapat bigyan ng atensyon. Bakit? Siyang nakakaalam ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Siya yung may hawak nung purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Kadalasan, nalilito ang tao, napakahirap mabuhay na hindi mo alam yung purpose mo. Napakahirap mabuhay nang hindi malinaw yung purpose. Minsan, pinadala ka sa isang lugar para mag-mission. Pero hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Ikaw ba yung hahayo isa-isa? O ikaw ba yung nasa medical mission? O ikaw ba yung magiging crew? Pag hindi malinaw yun, magulo. Dapat umpisa pa lang malinaw sa'yo kung sino ka, ano ka, at bakit ka. Bakit mo gagawin yun? At yun yung dahilan kung bakit kailangan mahalin natin ng Diyos kasi nilinaw niya lahat ng yun at maiintindihan lang natin yung lahat ng purpose, lahat ng dahilan kapag minahal natin ang Panginoon ng buong puso. Madalas nabubulag tayo kapag hindi natin mahal ang Diyos. Kapag ang mahal natin ang mundo, sabi ng Biblia, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang isip ng mga tao para wag nilang makita ang kaliwanagan ni Kristo. Nang ibig sabihin, malilito ang tao kapag hindi niya mahal ang Diyos. Sila'y tinatawag na bulag. Sila'y mga tinatawag na mga ligaw. Bakit? Kasi hindi nila maintindihan pa yung dahilan kung bakit sila nilikha ng Diyos. Kaya napakaalaga na alam natin yung purpose para merong focus. At yung focus natin ay nasa Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, kumain man tayo, uminom, anumang planuin natin, anumang gawin natin, pakipagkwentuhan natin, pakikipag-usap sa loob ng pamilya, sa labas ng pamilya, sa ating trabaho, malinaw na malinaw sa atin na dapat mahal natin ang Panginoon ng buong buo sa ating puso. Ganun ang ginawa ni Jesus. Kaya anong sinasabi niya to, hindi nakakagulat sa kanila kasi nakikita nila sa buhay ni Jesus ang lahat ng ito. At si Jesus na buhay na nakatama yung kanyang purpose. Malinaw yung purpose niya. Malinaw yung pagmamahal niya sa Diyos. Kasi hindi siya na-distract. Tingnan nyo. Kung hindi alam ni Jesus yung kanyang purpose, una, makikita natin, magagalit siya sa kanyang mga alagad. Bakit? Ilang beses siyang 3.5 years niyang sinamahan, pero kauli-ulian, itinakwil siya, itinatwa siya, pinagkanulo siya, iniwanan siya. Pero bago pa mangyari yun, sinasabi niya, darating ng isang araw, iiwanan niyo ko. Lahat sa iyo kayo magsisipangalan. Pero isang tiyak, hindi ako iwanan ng aking Ama. Hindi siya insecure sa anumang ginagawa ng tao. Kasi firm siya. Mahal niya ang Diyos at alam niya na mahal siya ng Diyos. Kaya anumang sitwasyon na mangyari, hindi siya apektado. Nawa, ganun din yung sitwasyon natin. Kung mamahalin natin ang Panginoon ng buong puso, kung ibibigay natin ang lahat ng bagay sa Kanya, natitiyak ko po, anumang sitwasyon, kaya nating intindihin. Anumang sitwasyon, kaya nating hanapin yung dahilan ng mga ito sa ating buhay. Kaya si Jesus nabuhay ng tama. Kahit na siya'y nabuhay bilang servant, bagamat siyang napakatalino, siya nagpagaling, pero nabuhay siya bilang lingkod, bilang alipin. Nabuhay siya bilang sakripisyo para sa ating kasalanan. At hindi lang yun, nakita rin natin, maging yung kanyang pakikitungo dun sa kanyang mga oposisyon. Kung paano siya nakitungo sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, sa mga Eskriba. Maging nung ipagkanulo siya ng kanyang mga alagad at iharap siya sa Sanhedrin at iniharap siya kay Pilato, makita natin, hindi naapektuhan yung kanyang buhay
Kasi malinaw sa kanya yung kanyang purpose. Kaya ang kauli-ulian, hindi niya tinatuwa ang Panginoon, kundi minahal niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Nawa sa atin din, maintindihan natin yung kahalagaan ng Shema. Bakit yun ang binanggit? Kasi yung Shema, yun yung response ng Israel patungkol dun sa all-consuming love of God. Na dinidiin nila sa bibig nila mula umaga at maging sa gabi na merong iisang Diyos na sa kanila ay kumalinga. Merong iisang Diyos na sa kanila ay nagmahal. Kaya lagi nilang binibigkas yun hanggang sa panahon ngayon. Pero nakakalungkot, maraming binanggit na talata sa Isaiah, maging sa Mark chapter 7, na ang iyong bibig ay nagpupuri sa akin, pero ang iyong puso ay malayo sa akin. Yun yung naging problema. Alam ng Israel yung purpose, pero wala na yung kanilang intimacy dun sa Diyos. Hindi na ganun kataas yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Bagkus marami silang minahal. Bukod sa Diyos, maraming bagay na naging dahilan upang maligaw sila sa Diyos. Kaya makita natin sa dulo, ito'y context na ang kausap niya puro kaaway ng Diyos. Sa Duseo o Pariseo, makita natin na Mati Herodian, kausap ni Jesus, pero hindi siya nagbago. Nanatili siya dahil malinaw sa kanya yung pagmamahal ng kanya ama. Kaya bakit natin kailangang mahalin ng Diyos? Kasi siya yung gumawa ng purpose sa atin. May didirect tayo sa tamang purpose kasi mahal natin ang Diyos. Yung pagmamahal natin sa Diyos, ang siyang proteksyon natin para sa Panginoon. Kaya, yung ating, sabi niya, siya yung ating initiator kung bakit mahal natin siya. Hindi natin siya mahal upang mahalin na niya tayo. Hindi ganon. Ang nangyari, sabi niya sa 1 John chapter 4, God loved us first. Di ba? Siya ang unang nagmahal sa atin, kaya't magmahalan tayo sa isa-isa. Sa isa't isa. Ang Diyos ang unang nagmahal. Ang Diyos ang unang gumawa ng paraan para tayo mahalin. At yun, yung pagmamahal na yun, yun yung ginagawa natin. Siya yung initiator. Kaya, ngayon, mahal natin ang Diyos. Kaya nararapat lang na mahalin natin siya. Kasi dinisenyo niya yung kabuuan ng purpose natin sa ating buhay. Pagkatapos natin siyang mahalin at isuko ang ating buhay. Pangalawa, hindi lang direksyon ang dala nito kapag mahal natin ng todo ang Panginoon. Kundi maging yung, hindi lang yung purpose, kundi maging yung direksyon. No? Kasi kanina yung purpose, nagiging malinaw. Ngayon naman yung direksyon ay nagiging malinaw. Dito, makita natin, sabi niya, bakit malinaw yung direksyon? Kasi lahat ng iyong pag-iisip, lahat ng iyong puso, lahat ng iyong kaluluwa, lahat ng iyong lakas. Ibig sabihin, merong focus, merong nag-iisang focus. Kaya yung direction magiging tama. Magiging maayos yung direction. Isipin nyo, kailan nahati ang puso ng tao? Halimbawa, nung si Abraham, nung pinapalayas ni Sarah si Ishmael, dahil naisilang na ni Sarah si Isaac, mahirap kay Abraham na palayasin si Ishmael. Bakit? Mahal niya na si Ishmael kasi anak niya to. Mahirap sa kanya na itapon siya, na palayasin siya. Pero dahil lang sa Diyos, nasabi niya, hindi ko siya pababayaan. Bagkus yung kanyang mga anak ay magiging prinsipe, gagawa sila ng isang kaharian na makapangyarihan. At doon na panatag si Abraham. Malala natin yung asawa ni Lot. Mahal niya ang kanyang buhay, kaya sila tumakbo kasi gugunawin yung mundo. Pero along the way, makita natin yung direction nila ay papunta doon sa Zoar, na siyang nakipag-bargain si Lot. Pumayag na nga yung anghel, kaya dahil yun yung Zoar na kaya lang nilang puntahan, hindi na yun sinunog ng Diyos ng asupre.
Ang sinunog lang, bagamat kasama dapat yun sa susunugin, pero dun sa bargain nila, pumayag ang Diyos na wag na yung sunugin. Pero ano nangyari? Nung malapit na sila, biglang hindi matiis nung asawa ni Lot, nasilipin uli yung kanilang mga kayamanan dun sa Sodoma. At dahil dun, naging haliging asin siya. Kaya makita natin, yung direksyon dapat malinaw. Kung mahal mo siya, mahal mo siya. Hindi yung hati na ngayon, mahal kita, Panginoon, pero sa susunod, hindi kita mahal. Pagbigyan mo ko sa susunod, iwanan kita. Di ba? Kaya, yung pagmamahal sa Diyos ay nag-aalis ng lahat ng attachment na pwedeng umalipin sa atin sa mundong ito. Pag mahal na mahal mo ang Diyos, imposibleng mabarkada ka. Pag mahal mo ang Diyos, imposibleng mabisyo ka. Kung mahal na mahal mo ang Diyos, imposibleng gumawa ka ng masama sa kapwa mo. Nagiging malinaw yung direction mo kung sino ka, anong gagawin mo, at ano yung mga planuin mo. Lumilinaw yun, mga kapatid, kapag tama ang direksyon ng ating Panginoon. Ay tama yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Yung direksyon niya ang siyang nagiging gabay natin. Kaya nga sa tipanan, siya yung gabay, siya yung nagdadala sa atin ng palabas sa pastulan at papasok sa pastulan. Kaya kakaiba ang Diyos na nakipagtipan sa atin. Madalas, ang kahinaan ng tao, paano niyang malalaman yung kanyang direksyon? Kaya dito, yung worldly things ang isang distraction sa mundo ng mga kakristyanuan. Hindi ko nabanggitin yung hindi ligtas. Ang banggitin ko na lang, yung mismong kristyano na. Na mismong kristyano ay kayang bihagin or kayang kulungin ng mga bagay dito sa mundo. Kasi maraming pang-alok ang mundo. Marami siyang ino-offer sa atin. Halimbawa, yung lumapit kay Jesus na isang mayaman, yung rich man. Diba? Sabi niya, Panginoon, nagawa ko ng lahat. Mula pagkabata, ano pa ang kailangan kong gawin? Sabi niya, anong kailangan kong gawin para makamit ko yung buhay na walang gan? Anong sagot ni Jesus? Gawin mo yung lahat ng kasulatan. Sabi niya, nagawa ko na to mula pagkabata. Isa na lang ang kulang sa iyo. Ibenta mong yung ari-arian at pamigay sa mahirap. At dun, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. At tumalikod yung lalaki at lumayo kay Jesus. Anong dahilan? Ba't siya lumayo kay Jesus? Sobrang yaman niya. Hindi niya kayang ipagpalit yung kayamanan niya sa pagmamahal niya sa Diyos. At yun yung kapangyarihan ng mundo. Kapag hindi malinaw yung yung plano na mahalin mo ang Diyos ng buong buo, kapag hindi malinaw yun, kaya kanyang i-distract. Maraming lingkod ng Diyos na distract. Si David na distract kay Bathsheba. Si David na distract dun sa power, dun sa fame, dun sa glory, nung pinabilang niya sa census, yung census. Makita natin si Judas na distract dun sa silver. Maging si Pedro na distract dun kanyang kalakasan at nakalimutan niya yung grace na kalakasan ng Diyos. At marami pa tayong makikita, pero isang tiyak kung ikukumpara natin si Zaccheo dun sa rich man, yung lalaking mayaman na halos nandun na ang kaligtasan, kailangan niya na lang i-give up yung lahat ng bagay. Pero nung kay Zaccheo, sabi ng Diyos, nung maintindihan niyang kaligtasan, hindi siya hinamon ng Diyos na ibigay yung kanyang kayamanan, kundi siya ang nagsalita. Nung nagsasalita na yung mga tao laban kay Jesus, sabi niya, na para sinabi niya, hindi nagkamali si Jesus paglapit sa bahay ko na ako'y makasalanan. Kasi mula ngayon, ipamimigay ko yung aking kalahati ng aking ari-arian at ibabalik ko yung mga nadaya ko. Nang ibig sabihin, kaya niyang i-give up yung lahat ng kanyang minahal noon pa, ng matagal ng panahon, kasi natagpuan niya si Jesus na dapat mahalin ng buong buo. Hindi mo kayang ibigay yung dati mong minahal kung hindi niya kayang lampasan yung pagmamahal na ginawa mo dun sa dati. At yun yung pangalawa, direksyon ang dinadala kapag tama yung pagmamahal natin sa Diyos.
dinadala niya tayo sa tamang direksyon. Tinutulungan niya tayo. Si Jesus, ganun nangyari. Makita natin si Jesus naglingkod. Kahit mahirap siya, kasi tama yung direksyon. Si Jesus, makita natin, hindi siya, inoferan siya ng kaaway, ng glory, ng wealth, ng shortcut. Tinanggihan lahat yun ni Jesus. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos, di ba? Diyos lang ang dapat mong sambahin. Yung mga sagot niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yung mga sagot niya, tumutukoy na nakadepende yung buhay niya sa Diyos. At yun yung iniingis ng Diyos sa atin, na tayo rin ay maging katulad ni Jesus, na nakadepende sa ating Panginoon. Kaya, ang ating response to His love is a way to lead us into the right direction. Yung ginawa ng Diyos, yung malaki niyang pagmamahal, yun yung dahilan na tinugon natin ng pagmamahal. Sumibol yung agape love nung maranasan natin yung agape love ng Diyos. Hindi pwedeng nauna na tumubo yung agape love sa atin nang hindi nanggaling yun sa Diyos. Yung tunay na pagmamahal na sinasabi dito, hindi pagmamahal dahil may makukuha ka. Hindi pagmamahal dahil nagdesisyon ka. Nakita mo yung kabutihan niya at mula ngayon nagdesisyon ka na mahalin siya. At yun yung pagmamahal na ginawa ng mga alagad, ginawa ng mga naunang Kristiyano, na maging yung buhay nila, handa nilang ibigay alang-alang sa Panginoon. Kasi nakita nila ang Panginoon, ginawa rin yun para sa kanila. Kaya, yung ating desisyon, yung ating pagtugon dun sa dakilang pagmamahal ng Diyos, kaya nagdesisyon tayo, Panginoon, mamahalin kita ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Yun din pala, yung direksyon para mailayo tayo sa kasalanan ng mundo. Nagkakaroon lang ng kasalanan sa mundo kapag half-hearted Christian ka na, kapag lukewarm Christian ka na, dun lang. Pero kung malinaw na malinaw sa'yo na mahal mo ang Diyos, walang sino man makakaagaw sa'yo sa Panginoon. At yung panguli, dito tayo magtatapos, makita natin kung bakit natin kailangan mahalin ng Diyos ng buong puso. But yun yung inutos na Jesus na napakalaga. Kasi makita natin, ito'y nagdadala sa atin para maglingkod at mag-iwan ng tatak sa mga taong nakapaligid sa atin. Yun yung nagdadala. Dahil mahal mo ang Diyos, makita natin, lahat ng araw, merong pagkakataon para mahalin mo siya. Paglabas mo pa lang ng bahay, Panginoon, paano kitang mamahalin? Sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Di ba? Mahalin mo ang Diyos. Kaya sa lahat ng yun, makita natin, yung pagmamahal mo sa Diyos, ang siyang magtutulak sa iyo para madaling mahalin yung kapwa. Mahirap tsaka madali ang pagmamahal sa Diyos. Mahirap, bakit? Kasi hindi mo siya nakikita. Ang tao madaling mahalin kasi nakikita mo. Pero madali siyang mahalin kasi yung nakita mo, naranasan mo yung dakila niyang ginawa, yung kapangyarihan ng kanyang kaligtasan, yung mga sakripisyong kanyang ginawa. Pero mahirap, di ba? Madali yun, pero makita natin, mahirap kasi hindi mo siya nakita. Kaya dito, makita natin, yung pagmamahal ng Diyos ang nagtutulak sa atin para maglingkod. Ito'y isang oportunidad. Kung mahal mo ng Diyos, napakaraming pagkakataon. Paano ka maglingkod? Pero pag hindi mo mahal ang Diyos, tsambahan yung opportunity. Nawa, naintindihan natin. Kapag pumayag tayo sa tipanan at pinapasok mo ang Panginoon sa puso mo at minahal mo siya, sa lahat ng taong makikita mo, makakaisip ka ng paraan paanong mahalin ng Diyos at paanong mahalin yung kapwa. Pero pag hindi natin mahal yung ating sarili sa bawat pagkakataon, nakakakita tayo ng paraan paano tayong makinabang. Paano nating mahalin yung ating sarili? Paano nating itaas yung ating sarili? Paano natin pagbigyan yung gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos? Kaya makita natin dito ay opportunity naman ang dinidiin. Kapag mahal mo ang Diyos, binibigyan ka ng kakayahan para gawin ang lahat ng bagay para sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa
Dati nun mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero sabi niya sa John chapter 13, verse 34, nung malapit na siyang mamatay, meron akong bagong utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Ibig sabihin, dati nun, kung mahal mo yung sarili, mahalin mo yung kapwa mo. Ganun lang ang basihan. Pero, nung pangalawa, yung bagong utos, mahalin mong yung kapwa gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Tingnan natin, paano ba tayong minahal ng Diyos? Inialay niya ang kanyang buhay, binayaran niya ang ating kasalanan, siyang namatay sa krus. Ibig sabihin, paano mong mamahalin yung kapwa? Anong mas mataas? Yung unang utos o yung pangalawang utos? Siyempre yung pangalawa. Kasi noon, kung mahal mo yung sarili mo, ipantay mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Pero yung pangalawa, ginawa ni Jesus, mas mahal niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para mahalin tayo. At yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kung mahal mo ko, gawin mo yung ginagawa ko. Kaya, makita natin, madaling maglingkod kapag ganun ang tingin natin sa ating sarili. Pero pag hindi ganun ang tingin natin sa ating sarili, mahirap maglingkod. May taong kailangan tulungan, nakita mo maraming nakabarong ka, nakabihis ka, maraming pwedeng tumulong. Hindi mo yan tutulungan. Nakita mo may tao nang nangangailangan ng tulong, sabi mo, meron din akong pangangailangan, hayaan mo na lang yung iba. Sa mo, hindi mo yan tutulungan. Hindi mo yan bibigyan ng anumang bagay. Bakit? Ang magandang halimbawa dito, yung Good Samaritan. Sino yung unang lumapit? Yung Levites, di ba? Yung priest. Pero lahat sila, hindi sila tumulong. Bakit? Meron silang sariling pananaw. Mahal nila yung kanyang sarili kaysa sa iba. Pero yung Samaritano, na siyang outcast sa harap ng mga Hudyo, nagawa nilang mahalin ang isang tao kaysa sa kanyang sarili. Binastusan niya, binigyan niya ng panahon, binigyan niya ng kakayanan. At ang kauli-uli nun, ang tanong dun, sinong aking kapwa? Ang sagot ni Jesus, sino mang nangangailangan, kapwa mo, kaya kailangan mong tulungan. Kaya yun yung simple na logic na sinabi ni Jesus para maintindihan natin. Si Jesus, wala siyang pinili pagdating sa kanyang pagmamahal. Minahal niya lahat. Kaya, tayong mga Kristiyano, kaya ang gusto ng Diyos na ang unang requirements, kung papasok ka sa tipanan, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Kasi gusto ng Diyos maging salamin tayo ng ating Panginoong Jesus. Yun yung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, na sa tuwing tumitingin ako sa salamin, ang nakikita ko na ay ang Panginoong Jesus na siyang nagbago sa akin. Hindi mo na nakikita yung sarili mo, nakikita mo na ang Panginoong Jesus. At yun yung napakaganda. Kaya sa ating pagtatapos, ang trademark na isang Kristiyano ay yung pagiging disipulo ng Panginoon ay yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatiran. At yun yung maganda. Kaya sa ating pagtatapos, makita natin, gusto ng Diyos, hindi lang basta mahal sa bibig, kundi yung intimacy na pagmamahal, na siyang hindi kapapayag na walang magawa para sa iyong Panginoon. Hindi passive loving, hindi passive service, kundi active service, kundi active loving, na siyang nagpupumiglas ka. Panginoon, ano pa yung pwede kong gawin para sa iyo? Hinahanapan mo ng pagkakataon. Paano mo siyang mahalin? Sa church, sa family, sa iyong pamilya, sa pagiging estudyante mo, paano mo mamahalin ng Panginoon? Sa buhay mo bilang isang nanay, bilang isang tatay, Panginoon, paano pa kitang mamahalin? Paano kong paparana sa iyo na mahal kita sa buong buhay ko? Panginoon, sa mga problema ko, paano ko ipaparanas na mahal kita? Kapag may umaaway sa iyo, kapag masama yung loob mo, paano mong ipaparanas na mahal mo ang Diyos? Alam niyo, sa mga ganong sitwasyon, mas kailangan mong magdesisyon. Kasi dun lumilitaw kung talagang mahal mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, nawa makita natin yung pagmamahal sa iba at pagmamahal sa Diyos, naiiwan po yung tatak sa mga taong nakapaligid sa atin. Nagiging legacy po natin yan. Darating ang panahon, mawawala tayo sa mundo, pero hindi mawawala yung ginawa mo
para sa Diyos. Yung ginawa mo para sa kapwa mo dahil mahal mo ang Diyos. Hindi yan maiwan. Pag-uusapan ka ng lahat ng nakakakilala sa iyo. At yan yung maganda. Ginamit ng Diyos yung buhay mo para mag-reflect yung buhay ng Panginoong Yesus sa kanila. Kaya, alam ko, na parang gusto kong gamitin, merong weapon for defense, kagaya ng shield. Merong weapon for pang-attack, kagaya ng sword. Ang pagmamahal sa Diyos is the same. Weapon siya para depensahan lahat ng atake ng kaaway para tayo sirain. At opensa rin siya para makapaglingkod sa Diyos. Opensa rin siya sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya nawa, maintindihan natin yung agape love na binigay ng Diyos sa atin, tinanggap na natin nung nakipagtipanan ka sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, Panginoon, mamahalin kita ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. At yan ang panalangin natin sa araw na to, na maramdaman ng Diyos yung pagmamahal natin sa Kanya. Tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagat alam po namin lahat ng mga anak mo na napumasok na sa tipanan, nakipagkaisa sa iyo dahil sa ginawa mong tipanan sa amin at tinanggap ka namin bilang aming punong pastor at kami ginawa mong bayan. Dalangin po namin na pangunahan mo kami, turuan mo kami. Hayaan mo patuloy naming isuko ang kabuuan ng aming buhay para mahalin ka namin ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Panginoon, turuan mo kaming magmahal din sa aming kapwa gaya ng pagmamahal mo sa amin. Sa iyo po namin dinadalangin ang iyong pangunguna sa iyong mga anak. Patuloy mong iparanas, Panginoon, ang kabutihan na iyong ginagawa. Panginoon, kaya naming maging matagumpay dahil lang sa talatang ito. Sapagat alam po namin, ito yung pinakapuso, Panginoon, kung paano kaming maging matatag, paano kaming makapaglingkod, kung paano kaming wag magkasala. Panginoon, nawa po, Panginoon, magawa namin ang mga salita mo. Dayon din ang daming panalangin sa mga kapatid ng may karamdaman, may pangangailangan. Panginoon, abutin niyo po sila at ibigay ang kaligtasan, ibigay ang solusyon sa lahat ng pangangailangan. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na nakarinig, hayaan mong maisabuhay namin to. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen.